Tuktukan, pangalang tila simple, ngunit meron palang malalim na kasaysayan na nag-ugat pa noong panahon ng ating mga ninuno. Upang mas malinaw natin itong maintindihan, nag-interview kami ng 3 tao na may iba't ibang posisyon sa buhay, isang vlogger, isang historian at isang opisyal noon sa barangay. Sa kanilang mga pananaw, mas maunawaan natin ang kahalagahan ng kasaysayan ng tuktukan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halina't simulan na natin! Piliin mo rin ang Pilipinas, kapuluhang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Halina't alamin at tuklasin ang kasaysayan at pinagmulan ng Barangay Tuktukan. Ang Barangay Tuktukan ay isa sa 14 na barangay ng Giginto, Bulacan. Isa itong komunidad na mayaman sa kasaysayan at patuloy na umuunlad. Kaya tara, tuklasin natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa Barangay Tuktukan. Nandito po tayo ngayon upang interviewin si Sir Jess para po sa ating project na Baybay Balangay, kung saan babaybayin natin ang kasaysayan ng Barangay Tuktukan. So, para po simulan yung ating vlog, gusto lang po namin tanungin kung kamusta po ba yung pamumuhay dito sa Tuktukan? Ano po ba yung mga karanasan na naranasan niya dun sa ilang taon yung paninirahan dito? Dati itong lugar na to, ang Tuktukan ay isang agricultural na lugar to. At ang mga tao rito ay mga magsasaka at mga mangingisda. Yun, at Mga panahon po bang bata kayo, naabutan niyo po na yung mga hanap buhay at natatanging pinagkukunan po ng kabuhayan ng inyong mga magulang ay related po sa agriculture? Oo. Kasi nung panahon na yun, sinasama ako ng tito ko. Kasi nga may kakambal ako noon, alam mo naman yung mga pamahiin dati. Hindi pwedeng magsama yung magkakambal sa isang bahay kasi nga masasakitin daw. So sinasama ako ng tiyuhin ko sa bukid doon sa may bandang Panginay sa sulok. Meron silang bukirin doon at doon ako ini-stay maghapon. Uuwi lang ako dito paggabi. Ganun ang sistema. Kaya nakikita ko talaga, naranasan ko yung pagsasaka rito sa lugar namin. Narinig ko po yung salitang tuktukan. Parang medyo nagkaroon po ako ng curiosity kung meron po bang connect yung word na tuktok dun sa tuktukan or something coincidence lang po. Ayon sa mga kwento at sinasabi ng alamat, ay yung mga tao naman dito, yung mga kalalakihan, yung matatanda, mahilig sa sabong. Talagang panahon Kastila, uso na yung sabong. No? At yung mga kabataan naman, ang laro nila ay yung, sa dami nga kasi ng mga itlog dito na napoproduce o na ibibigay ng mga hayop, ginagawa itong laruan ng mga bata. Ginagawa nila, pinagpupukpuk nila yung 2 itlog. Halimbawa, tayong dalawa, magkalaban tayo. Lalaban mo sa aking itlog mo na dala, pupukpuk mo. Kung sino yung mabasag, talo ka. Sa akin mapupunta yung mga itlog na dala mo. Hanggang sa dumami. Kaya sabi nga nung sa kwento, yung mga tao, yung mga bata na nanalo, yun ang kinakain nila pag sa bahay. Nagiging hapunan nila o anong pang-almusal nila yung mga itlog. Ganun ang nangyayari. So habang nagpupukpukan yung mga bata, dumating yung mga Kastila rito at nakita sila. Ang tanong sa kanila, anong lugar ito? No? Sabi doon sa mga bata. Ikaw mga hindi sila marunong, hindi naman karamihan sa mga Pilipino na marunong mga Kastila, kundi yung mga matataas na kalalagayan lamang na sa buhay, ang sagot nila ay tuktukan ng itlog. Yun ang sagot ng tuktukan ng itlog, sabi ng mga bata. Akala siguro ng bata, tinatanong ano yung ginagawa nila. So ang sabi niya, tuktukan ng itlog. Tuktukan ng itlog. Yun ang nasa isip ngayon ng mga Kastila. Na yung lugar, ang tinatanong nila, lugar, pero ang sinagot sa kanila, yung ginagawa ng mga bata. So sabi kaya pag tinatanong ng mga Kastila, saan ka pupunta? Sa tuktukan ng itlog. Ayun. Sa tuktukan ng itlog. Hindi na matandaan ng mga Kastila kung ano yung susunod na tuktukan ng mga itlog. Ang ginawa nila,
ang ginawa ng mga Kastila, na-retain sa isip nila, tuktukan. So doon nagsimula yung salitang tuktukan. Ganyan pala, sana pa ano lang sa tuktukan itlog. Meron pang isang kwento dyan eh. Ang tuktukan daw isa sa pinakamataas na lugar sa Giginto. Pansinin natin kasi kung sabi nga doon, pag magmumula ka doon sa poblasyon, dito sa Giginto, sa mismong bayan, papunta rito, pataas ang lupa pupunta sa tuktukan. At ayon sa mga ulat din noon, nagkaroon ng mga baha dito. Pero ang tuktukan na hindi halos binaha, yung parte ng Giginto, ng poblasyon, ang binaha. Kasi malapit nga sila doon sa ilog, hindi na may tulay. Tapasin nyo kayo, na-experience nyo ngayon, di ba? Panahon ng high tide, di pa siya bumabagyo, bumabaha na sa lugar. At mas mismo yung simbahan ng Giginto daw noon ay inaabot ng baha ng tubig. Itong tuktukan, kung lumaki man ng baha, hanggang ganito lang sa may tuhod lang, pero sa kanila tagang bahan-bahan na. Pero ang iba pang ulat dito, ito ay para daw isang burol. Parang hills o kasi nakalagay siya, monte. Pag sinabing monte kasi, mount. Pero yun ang sabi ng mga Kastila, mount. Siguro nga sa katagalan, baka nga mataas ng lugar na to, dahil nga para mapa-improve yung transportasyon, ay pinatag nila. Pagdating naman po sa kultura po, ano po ba yung mga kilalang gawi, tradisyon po dito sa barangay Tuktukan? Naku, noong mga unang panahon, usong-uso yung Flores de Mayo. Oo. Pag Mayo talaga, Flores de Mayo, hindi pwedeng Flores de Junio, di ba? Pag Flores de Mayo rito, ang mga ginagawa nila, pinaparada nila yung magagandang dilag. No? Ay, hindi sila nakasakay sa karosa. Lalakad sila kahit na rough road yung daan dyan. Lakad siya, alikabok. Maayos ka lang mga mukha. Pero tumutugtog sa kalay mga bumbong. Alam mo yung bumbong, yung dito. Yung ano ng kawayan. Yun ang pinaka parang musiko nila. Musikong bumbong. Wala pa nung mga trumpet na yan. Puro bumbong. Binubutasan nila para tumunog. Yun ang nila. Parang flute po. Flute. Tapos mga panahon noon, yung uso yung pasine. Yung mga sine na ang sponsor yung mga Cosmos Bottling Company. May pasine ka dyan. Wala pa mga TV noon. Kaya alam mo yung mga tao noon, baka makapanood sila kung sa saang parte ng lugar. Halimbawa, sa may Giginto, Tabi, malis nakikipanood dito sa plaza. Makikita po natin sa interview na ginawa natin ngayon, salamat po sir, yung kahalagahan ng kasaysayan, kagaya po sa aming mga kabataan na pumunta po kami dito, wala kaming alam sa kasaysayan ng tuktukan na hindi namin alam kung saan ba nanggaling yung word na tuktukan. Pero nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin, na tulungan po kami nun para sa mas malalim po na kaalaman dun sa bayan na tinitira namin. Kasi nga po, sabi nga po, patuloy na pinapaalala sa atin na hindi naman natin lubusang mapapahalagahan yung lugar na kinabibilangan natin ngayon kung hindi natin babalikan kung ano man yung kasaysayan. Kaya maraming salamat po, sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Vincent Cereza para sa isa na namang segment ng Halina't Pag-usapan, Halina't Lakbayin, ang kasaysayan ng Tuktukan. Bago po natin simulan ang interview, maaari po ba kayo magpakilala? Ako si John Dorega, tubong Giginto ako, dito na ako pinanganak sa Tuktukan, Giginto, Bulacan. At ang aking profession ay Certified Public Accountant, isa rin ako licensed professional teacher, pero nalinya sa pagsusulat ng kasaysayan dahil nung 400 years ng simbahan ng Giginto, ay ako ang head researcher ng ating kasaysayan sa simbahan, kung saan sa pagsasaliksik namin ay nasaliksik na rin namin ang kasaysayan ng bayan ng Giginto, hindi lamang ng simbahan, pati ng ilang mga barangay na nasasakop ng ating bayan at parokya. Ano po yung mga bagay na personally sa inyo po, nagugustuhan nyo po rito? Kahit gaano kami kalaki, gaano kalawak, kahit minsan may problema, pero nandun pa rin yung pagkakaisa, nandun pa rin yung minsan may sigalot, siguro dala ng mga hidwaan sa politika,
pero sa pagkilos ay magkakayakap pa rin para isulong ang barangay at nagkakaisa sa pananampalataya. Kahit sa panahon ngayon ay may iba ng mga sekta o relihiyon na sumusulpot, pero ang paggalang sa bawat isa ay nandoon pa rin. Ano po sa tingin nyo yung mga bagay na may pagmamalaki natin sa barangay Tuktukan? Sa ngayon, ang Tuktukan kasi ay develop na bilang isang barangay. Kung titingnan mo, in terms of economic aspect, maganda na ang ekonomiya sa Tuktukan. Maraming mga industrialized business, although minsan may problema, no? At dito kung mapupunan nyo, maraming mga tiles industry o bilihan ng tiles ay nandito, no? And at this, sa aspeto economic yon, at sa aspeto naman na may pagmamalaki sa larangan ng sining, sa totoo lang maraming hindi nakakaalam nito. Ang aming kapilya, ito, kung saan tayo naroon, kung nakita yung dalawang painting na yan, yung original, hindi ko sinasabing iyan ang original, no? Yung original niyan na natabunan sa likod kasi tinapalan ng painting ulit eh. Yung original painting niyan ay dinibuo ng isang kilalang pintor sa panahon ng araw. No, hindi ko lang matandaan yung exact name, pero kahit yung mga nasa samahan ng alagad ng sining dito sa ating lalawigan ng Bulacan ay kilala yung nagpainting nito. Kaya sabi nga nila, ang inyong kapilya ay maliit, pero yung halaga ng dalawang painting na to, nung hindi pa natatakpan, ay milyon ang halaga. No? Bilang historian po, gaano po kahalaga sa inyo ang maipasa ang kasaysayan sa susunod na henerasyon? Ang kasaysayan ang magiging gabay, paano kakikilos ngayon at sa hinaharap. Kasi kung hindi mo alam ang pinagmulan mo, hindi mo alam paano mo ipaplano buhay mo. Yung kasaysayan na yon ay mahalaga dahil gabay yon para malaman mo ano pa ang kailangan sa darating. At iyon din ang magiging sagot, bakit ba kami ganito ngayon? Ano ba ang naganap noong nakaraan? Bakit ganito ang Tuktukan ngayon? Di ba? So makikita mo ang naging suliranin noon at yung suliranin noon ay kung naging suliranin, dapat masolusyonan mo na ngayon para hindi na maulit. At tayo namang nandito ngayon, tayo ang magiging kasaysayan sa hinaharap. Tunay nga po na napakahalaga po ng pag-aaral po ng mga kasaysayan at kultura, lalo na po yung pagpapahalaga po natin dito. Bago po natin tapos wakasan tong interview na po ito, meron po ba kayong mga mensahe, uling mensahe po para sa mga nanonood po sa atin? Okay. So siguro kung sinasabi ni Dr. Rosso Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Ganon din ang taong hindi tumitingin sa kasaysayan, wala siyang mararating. Sabi nga, ang di lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Doon natin ihambing ang kasaysayan. Paano ka tatahak na landas sa kinabukasan kung hindi mo alam ang nakaraan? Maraming salamat po sa pagbibigay oras po sa atin at kaalaman po. At muli, ako po si Vincent Cereza sa segment natin na Halina't Pag-usapan at Halina't Lakbayin. Yun lang po. Salamat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito na naman po tayo sa bagong episode ng ating pag-interview para sa kasaysayan ng Tuktukan. So, andito po tayo ngayon sa Barangay Hall ng Tuktukan at kasama po natin si Ma'am Nora Santos. Ano po yung parang trabaho niyo po dito sa Barangay Secretary? Barangay Secretary. So, bali po, naging isa po pala kayong nagbayad noon. Gawad ako. So, sa tingin niyo po bilang panghuli po, ano po ba yung mga paraan or mga hakbang po na pwede pong gawin ng barangay para yung kasaysayan ng Tuktukan ay ma-preserve po natin and maipasa pa po natin sa mga susunod po na henerasyon? Hindi naman kami tumitigil. Dahil yung mga naging kasama ko ngayon dati mga kabataan. Dahil yun para sa simbahan din, tuwing October, nagkaroon kami ng mga fiesta. Pinapakita din sa kanila kung paano ang ginagawa para mas mapangulat pa barangay ko. So, maraming salamat po. Mula sa ating pananaliksik at panayam, malinaw na ang Tuktukan ay hindi lamang isang lugar sa mapa, kundi isang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Naway nagsilbing inspirasyon ito na pahalagahan ng ating kasaysayan sapagkat dito nakaugat ang ating kinabukasan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa Baybay, Balangay, Barangay Tuktukan at
Hanggang sa muli, paalam!